Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalabang kabanata ng Jeremiah at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Hindi madali ang maging isang propeta. Para kay Jeremiah, siya ay nagsimulang maglingkod sa ika-13 taon ng paglilingkod o ng paghahari ni Josiah. At ang Judah noong araw ay nagkakaroon ng kumbaga espiritual na revival, ngunit ang kanyang mga propesiya ay puro hindi maganda. Hanggang sa namatay si Josiah at siya'y itinanghal bilang hari na labis na nagmamahal sa Panginoon. At ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng gulat sa buong bayan. Maraming mga tao ang hindi nakinig sa propesiya ni Jeremiah. Alam ni Jeremiah na ang Panginoon ay hindi natutuwa sa buong mundo at ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila'y gumagawa ng mabuti. Paulit-ulit na sinasabi ng propeta ng 18 taon ang problema ng Judah. Ibang-iba ang nangyayari sa espiritual na mundo kumpara sa kung anong nangyayari sa pisikal na mundo. Ito ang naging paglalakbay ni Jeremiah. Kung kaya lagi siyang nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa chapter 4, nabanggit doon ng mga Israelita ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At dito nga sa chapter 5 ay mas solido at mas buo ang pananalita ni Jeremiah o ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan kay Jeremiah at nais niyang iproklama ang mensaheng ito ng kanyang hatol para sa Judah. Sa verse 7, bakit ko kayo patatawarin? Sa verse 22, ako si Yahweh, hindi ba kayo natatakot sa akin o nanginginig sa presensya ko? At sa verse 29, dahil dito ay paparusahan ko sila, magiganti ako sa kanilang bansa, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang hatol ng Panginoon ay napakalaki. At bandang huli, ang buong kaharian ay nasira. Ngunit 40 taon bago nangyari ang pagkasira na ito ay nangungusap ng Panginoon kay Jeremiah. Kanya nang sinasabi kung paano niya patatawarin ang mga taga-Juda, bakit hindi sila natatakot sa akin. Ito ang sinasabi ng kabanatang ito at bibigyan po natin ito ng pamagat. Paano ko kayo patatawarin? Paano ko patatawarin ang sambahayan ni Judah? Ang nakaraang chapter, nabanggit po doon na ang hatol ng Diyos ay paniguradong darating. At sa chapter 5 naman ay sinasabi ng Panginoon na kung paanong niya papatawarin ang mga taga-Judah.
Atin po itong hahatiin sa tatlong talata. Unang bahagi ay verse 1 to 9. Wala ni isa ang gumagawa ng mabuti at may tamang pag-iisip. Sa verse 1, mga taga-Jerusalem, magmasid-masid kayo, ang mga lansangan ay inyong libutin at ang buong paligid ay halukhugin. Maghanap kayo sa mga pamilihan, may makikita ba kayong isang taong matuwid at tapat kay Yahweh? Kung mayroon kayong matatagpuan, patawad ni Yahweh sa Jerusalem, ikagawad. Tila pamilyar ang linyang ito. Kung matatandaan po natin, maging si Abraham noon ay nakikipag-areglo sa Panginoon tungkol sa magiging kahihinatnan ng Sodom at Gomorrah. Sabi ni Abraham, kung mayroong 50 tao na makikita niyang mabuti, ay hindi na ba dadalhin ng Diyos ang kanyang hatol para sa lugar na yon? Paano kung 40 tao? Paano kung 10 tao? At sinabi ng Diyos na kahit pa 10 tao lamang ang matuwid sa lugar na yan, ay hindi ko sila paparusahan. Hanggang sa bumaba ang bilang at mayroong hanggang sa nakarating sa 1 tao na lamang. At sabi ng Diyos, kahit may 1 taong matuwid lamang ay aking patatawarin ang lugar na yan. Kaya masasabi po natin na dito ang Jerusalem ay mas malala kaysa sa naging sitwasyon ng Sodom at Gomorrah. Paano sila patatawarin ng Diyos? Yun po ang unang punto. Kahit na mayroon lamang 1 matuwid na tao, ay patatawarin ng Diyos ang bayan na iyon. Kung kaya ang lahat po sa atin ay napakahalaga. Huwag po nating isisi sa iba na hindi ka mabuti at ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema, at sa mata ng Diyos ay hindi po ito totoo. Kahit na 1 tao lamang ang matuwid sa isang lugar, ang Diyos ay handang magpatawad o handa niyang igawad ang kanyang kapatawaran sa lugar na iyon. Ayaw mo akong ibigay ang hatol sa isang lugar, ngayon bigyan mo ako ng kahit 1 taong matuwid o kaya ay tapat. Ang bawat isa po sa atin ay may kakayahan na protektahan ang ating mga lungsod. Sa pamamagitan ng 1 taong matuwid lamang ay maiiwasan po natin ang hatol na mula sa Diyos. Kahit sa 1 tao lamang ay maiiwasan po natin o kaya ay magkakaroon po tayo ng proteksyon mula sa ating mga kaaway. Ang hatol ng Diyos ay nagmumula sa Babylon. Ngunit kanyang sinasabi dito na kahit makakita lamang siya ng 1 matuwid na tao, ay aking patitigilin ang Babylon sa pag-atake sa Israel o sa Judah. Nangangahulugan lamang po ito na lahat po tayo ay mahalaga. Nang ako ay nag-aaral pa sa universidad, nasa universidad ay hindi ako ganoon kaayos mag-aral sa isang subject, ngunit mayroon akong maayos na ugnayan sa aking guro.
Ang average na marka ay 29. 29. Ang buong marka ay dapat na 100, ngunit ako'y nakakuha lamang ng 29. 29. At pinakita sa akin ng guro ang lahat ng mga resulta ng 200 mga estudyante. At nagsimula siyang magtanong, dapat ko bang ibagsak ang estudyanteng ito? Para sa mga taong estudyanteng 29 to 50 ang nakuha, sila ay makakakuha ng 69 na marka. At ang guro na ito ay nakahanap ng kapayapaan mula sa paghahatol na ito. At kanyang sinabi ang bagay na ito sa akin. Ngunit para sa guro, ayaw niyang magbagsak ng mga estudyante. At kailangan niya ng dahilan upang wag gawin ito. Nais ko lamang ng isang dahilan upang bigyang hustisya o kaya'y bigyang hustisya ang gawain kong ito. Ang mga taong may score na 29 ay dapat sanang bumagsak. At pareho ito sa sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah. Kaya kong magpatawad ng isang bayan. Kailangan ko lamang ng isang taong matuwid at tapat sa akin at patatawarin ko ang bayan na iyon. Sa isang lungsod, sa isang pamilya, sa isang sambahayan ay pareho din. Huwag po natin itong isisi sa iba. Lahat po tayo ay mayroong gampanin pagdating sa kaligtasan ng ating lungsod. Ang mga taong ito sa Jerusalem ay hindi namumuhay sa katuwiran at sa katapatan sa Diyos. Ang kanilang puso ay matigas, sila ay mali sa kanilang pag-iisip. At kanilang kinakalaban ng Diyos at inaayawan ang kanyang pagtatama. So verse 3, pinarusahan niya kayo, ngunit hindi ninyo pinansin ang sakit. Pinahirapan niya kayo, ngunit hindi pa rin kayo nagbago. Ayaw ninyong talikuran ng inyong mga kasalanan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Ang kasalanan ay napakalaki. Sila na ang nagkamali. At kanilang ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kapahamakan. Sa pagsisimula ng 611 noong araw, may mga pagkakataon na ginagamit ng mga tao ang pangalan ni Pastor Deborah upang makagawa ng mga bagay.
dahil sinabi ito ng propeta at tila kanilang ginagamit ito upang dahilan upang gumawa ng mga bagay-bagay. Sa parehong paraan ay ginagamit din natin ang pangalan ng Diyos kahit sa mali at ito'y hindi ikinatutuwa ng Diyos. Para sa mga taga-Jerusalem ay kanilang ginagamit ang pangalan ng Diyos sa kapahamakan at ginagamit ito para lamang gawin ang kanilang gusto. Kaya sinasabi ng Diyos paano niya sila patatawarin. At ang marami sa mga taong ito ang hindi nakakaalam ng prinsipyo ng Diyos at marami pa rin sa kanila ang lumalaban sa Kanya. Hindi lamang sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, dagdag pa rito ay hindi rin sila namumuhay sa katuwiran at sa katotohanan. Verse 9, hindi ba marapat na sila ay parusahan ko at pagbayarin ang bansang tulad nito? So verse 7 at 8, kinalimutan ng Diyos at sila'y nangalunya. Ang Israel ay nakagawa ng mali. Ang nais ng Diyos ay harapin nila ang kanilang hatol at harapin ang katotohanan. Sunod na talata ay verse 12 to 19. Ang puso ng mga tao ay napakatigas. Ano ang dapat na gawin ng Diyos? Ano ang kayang gawin ng Diyos? At sinabi ng Diyos na siya ay pupunta sa propeta. At kanyang ipinagpapalagay na maaaring ang mga tao ay magising sa katotohanan sa pamamagitan ng mensahe ng propeta. Sa ikalawang bahagi ay mapapansin natin dito ang pagtanggi ng tao sa propeta at ang kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So verse 10, sasabihin ko ang kanilang makaaway na sirain ang kanilang ubasan, subalit wag naman nilang wawasakin ito ng lubusan. 13, ang mga propeta ay walang kabuluhan, hindi talagang galing kay Yahweh ang ipinapahayag nila. Nais ng Panginoon na isalba ang buong bayan sa pamamagitan ng propeta. Nais niyang isalba ang Juda, ang Jerusalem, ngunit hindi sila nakikinig. At sinabi ng Diyos kay Jeremiah sa verse 14, dahil nilapastangan ako ng mga taong yan, ang aking salitang lalabas sa iyong bibig ay magiging parang apoy, sila'y parang tuyong kahoy na tutupukin nito. Sinasabi ng Panginoon dito na ang salitang mababanggit ni Jeremiah ay magiging tulad ng apoy. Ang mga tao ay hindi nakikinig kay Jeremiah. At tayo man din ay may mga pagkakataon na hindi po tayo nakikinig, sinasara natin ang ating mga tainga at walang sino man ang makapagliligtas sa atin. Ito po ang pinakapunto ng ikalawang bahagi. Sa verse 17, ubusin nila ang inyong mga ani at mga pagkain, papatayin nila ang inyong mga anak. Kakatayin nila ang inyong mga kawan at baka at wawasakin ang inyong mga tanim na igos at ubasan. Dudurugin ang kanilang hukbo
ang matibay na lungsod ng pagkakakulangan nyo. 18, gayunman akong si Yahweh ang nagsasabing hindi ko lubusang pupuksain ang aking bayan sa panahong iyon. Sa puntong ito ay alam na ng Panginoon na hindi manunumbalik ang bayan sa kanya, kung kaya ang hatol ay siguradong darating sa kanila. Ngunit sinasabi niya at kanilang sinusuguro at kanyang isinisiguro na mayroon pa ring matitira sa bayang iyon. Sa verse 19, kung sila'y magtanong sa iyo, Jeremiah, kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito, sabihin mo kung papaanong tinalikuran ninyo si Yahweh at kayo naglingkod sa ibang mga Diyos samantalang nasa sariling lupain, gayon kayo maglilingkod sa mga dayuhan sa isang lupaing hindi inyo. Sa inyong pagsamba ng mga Diyos-Diyosan, kayo ay nasa pangangalaga ng Diyos-Diyosang ito. Tulad ng kung paanong umasa ang Israel sa Assyria, sila man din ay masisira kasama ng Assyria. Sila ay nakagapos na Assyria. Kung ano man ang kanilang sinasamba, ang gapos ay naroon din. Sa parehong paraan, kung ano man ang ating mga hinahabol o kaya'y ninanais, ay doon po tayo magkakaroon ng gapos. Kung tayo ay laging naghahabol ng pera, tayo ay magagapos ng pera. Kung tayo ay laging naghahabol ng pag-ibig, ay sa parehong paraan tayo din po ay laging nakatali sa bagay na ito. Nakatali sa trabaho, nakatali sa mga bagay na nasa mundo. Walang masama sa pagnanais ng mga bagay na ito, ngunit kailangan po nating maging maingat pagdating sa ating prioridad. Para sa mga Israelita, sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosang banyaga, kung kaya naman ang kanilang naging kaparusahan ay ang maglingkod din sa mga banyagang bansa. Sunod na bahagi ay 20 to 29. Sa verse 22, ako si Yahweh, hindi ba kayo natatakot sa akin o nanginginig sa presensya ko? Sa verse 23, ngunit kayo ay mapaghimagsik at matitigas ang ulo, tinalikuran ninyo ako at nilayuan. Sila ay mapaghimagsik at matitigas ang ulo. Hindi nakikinig sa salita ng propeta. Hindi nakikinig sa salita ng magulang. Hindi nakikinig sa salita ng supervisor. Ito po ay isang ibig sabihin ng mapaghimagsik at matigas ang ulo. Ang mapaghimagsik ay ang uri ng tao na gustong manumbat. Yun pong sinasabing mapaghimagsik at patitigas ang ulo at hindi sila natatakot sa Diyos. Sa verse 29, dahil dito'y paparusahin ko sila, magiganti ako sa kanilang bansa, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Bakit nawasak ang kaharian sa Hilaga? Dahil wala ni isa sa kanila ang maayos pagdating sa pag-iisip o ang namumuhay sa katuwiran, kung kaya walang mahanap ang Diyos na dahilan upang hindi sila parusahan.
Ito ay bunga ng kanilang hindi pakikinig sa propeta. Nais silang isalba ng propeta, ngunit hindi sila nakikinig. Sila ay mapaghimagsik at matigas ang ulo. Laging nanunumbat at gustong-gustong nakikipag-away, kung kaya ang buong sambahayan ay nasira. Ang kaharian sa Hilaga ay napakasama, ngunit huwag po nating kalimutan ng isang bagay. Sa henerasyong iyon, maaaring ang kaharian sa Hilaga ay hindi pa nasisira, ngunit ang kaharian sa Timog ay paniguradong masisira. Ang angkan, ang pamilya, ang sambahayan doon ay mawawasak dahil ang opresyon ay nasa kanilang paligid. Huwag po nating ilayo ang ating sarili mula sa salita ng Diyos. Huwag po nating sabihin na sa tuwing nakakatanggap tayo ng mensahe ay wala itong kinalaman sa atin. Maraming mga taong nagsasabi na ang Hong Kong ay nasa hindi magandang sitwasyon at sila'y nag-aalala. Ngunit bago pa man nagkaroon ng mga problema, ang Hong Kong ay may mga bansa din na may mas malalaki at mas malalang problema. At posible rin na maging tayo, ang ating mga pamilya, ang ating sambahayan ay dati nang may mga problema. Kung kaya kailangan po nating magnilay-nilay sa salitang ito, marunong po ba tayong makinig sa pagtatama? Binubuksan po ba natin ang ating mga tenga pagdating sa mga pagtatamang ito at ginagawa kung ano ang tama? Tayo din po ba ay mapaghimagsik at mahilig makipagdebate, makipag-away? At pagkatapos ay gagamitin po natin ang salita ng Diyos upang hindi na tayo labanan ng iba. O kaya iniisip natin na kung gagawan tayo ng mali ng iba, ay iisipin natin na sila'y paparusahan ng Diyos. Ngunit kung tutuusin, ang puso po dapat natin ay hindi dapat na maging matigas at maging bukas lagi sa pagtatama ng iba. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Dito po nagtatapos ang mensaheng ito. Tayo ating purihin ang Panginoon. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong harapan. Nakikita namin, O Diyos, kung gaano kami karebelde, kung gaano katigas ang aming mga puso. Panginoon, ngayon kami ay humaharap sa iyo. Panginoon, kailangan ka namin. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at sabihin natin sa Diyos kung gaano natin siya kailangan. Ako ay mahinang tao at iyong sinasabi na kahit may makita ka lamang isang makatuwirang tao ay iyong patatawarin ang iyong bayan. Atin pong buksan ang ating mga bibig at sabihin natin sa Diyos sa mga bagay na hindi ikinatutuwa niya at naway patawarin po tayo ng Panginoon.
Panginoon, kami ay umiiyak at dumadaing sa iyo para sa aming bayan, para sa aming pamilya. Ikaw ang Diyos na mahabagin at Diyos na nagmamahal sa amin. Noon ang iyong pangalan ay karapat-dapat na purihin. Panginoon, naway muli mo kaming buhayin. Hallelujah! Panginoon, Ikaw ang Diyos ng lahat ng mga bansa at Ikaw ay aming pinupuri, binubukas namin ang aming mga puso at naway pumasok ka sa aming mga buhay. Nais naming tanggapin ang iyong mga salita. Panginoon, pinupuri ka namin. Ngayong umaga, Ikaw ang aming itinataas at inatanghal. Ikaw ang aming kaligtasan. Panginoon, pinupuri ka namin mga kapatid. Gamitin po natin ang mga boses upang purihin ang Diyos. Sabihin natin sa Panginoon na pinupuri natin siya. Ikaw lamang ang aming susundin. Ikaw ang aming itataas at itatanghal. Ikaw ay karapat-dapat sa bawat pagpupuri. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, iligtas mo kami. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ay ninais mo na kami ay maligtas kahit na kami ay rebelde. Ngunit ikaw lamang ang aming kaligtasan. Wala nang ibang ngalan ang makapagliligtas sa amin. Ikaw lamang ang siyang makapagliligtas sa amin. Panginoon, Ikaw ay napakabuting na Diyos, matapat at mahabagin. At naritong hinihintay mo pa rin kami na dumaing sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin. Ang iyong habag at biyaya ang siyang mapunta sa amin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo dahil Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katuwiran. Panginoon, nais naming makita ang iyong presensya. Ikaw ay aming pinupuri. Mga kapatid, tayo ay dumulog sa Diyos at purihin natin siya. Tanging siya lamang ang Diyos na nagmamahal sa atin. Tayo ay manumbalik sa Kanya. Hayaan nating manumbalik ang ating mga puso sa Kanya. Hayaan mo, O Diyos, na aming puso ay manumbalik sa iyo. Sa aming pagpupuri, kami ay manunumbalik sa iyo. Panginoon, Ikaw ang siyang muupo sa trono ng aming mga puso. Muli ay pinupuri natin ang Panginoon.
Panginoon, Ikaw lamang ang siyang karapat-dapat sa bawat naming pagpupuri. Ikaw lamang ang banal na Diyos. Panginoon, muli mo kaming buhayin. Hallelujah! Panginoon, Ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Maluwalhating Hari, Ikaw ay aming tinatanggap. Ikaw lamang ang Diyos sa aming mga buhay. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Panginoon, tanggalin mo ang mga banyagang Diyos-Diyosan sa aming mga puso. Tanggalin mo, O Diyos, ang lahat ng mga balakid sa aming mga puso. Kami, O Diyos, ay mapaghimagsik, marebelde at maraming pinagkakaabalahan at kailangan ka namin. Panginoon, naway Ikaw ang maging Diyos sa aming mga buhay. Sa ating buhay ay marami po tayong ninanais. May mga bagay na nais po nating habulin at naisin sa ating buhay. Panginoon, narito kami sa harap ng iyong trono ng biyaya. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming Panginoon. Ikaw ang Diyos namin, hindi dahil sa kung anong nais namin. Dahil alam namin, O Diyos, na mga bagay na ito ang siyang nagiging balakid sa aming pagdudulog sa iyo at nagiging dahilan kung bakit kami nagiging rebelde. Panginoon, tulungan mo kami. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, tayo po ay magnilay-nilay sa harap ng Diyos, sa harap ng trono ng biyaya ng Panginoon, sa santuaryong ito. Atin pong siyasatin ang ating mga puso at buhay. Hayaan natin ang Diyos na maging Diyos sa ating buhay. Siyasatin natin kung siya nga ba ang nakaupo sa trono ng ating puso o pera ba, kayamanan, pagkilala ng iba, dignidad, o mga bagay na hindi natin maisuko, mga bagay na ninanais natin. Ano ang mga balakid sa ating puso na nagiging dahilan kung bakit hindi natin marinig ang sinasabi ng propeta, sinasabi ng Diyos, sinasabi ng ating mga cell leader, ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ang mga balakid sa hindi natin pakikinig? Panginoon, nais na maging uri ng tao na namumuhay sa katuwiran. Ngunit hindi po namin ito magawa dahil maraming mga bagay ang gumagambala sa amin, maraming mga balakid at wala kaming magawa. Panginoon, sa aming pagdulog sa iyo at sa aming pag-amin ng aming mga kakulangan at kahinaan, Panginoon, tulungan mo kaming matanggal ang lahat ng mga balakid na ito. Panginoon, hindi kami nakikinig, hindi kami makaparinig dahil nais namin gawin kung ano namang ang nais namin. Nais lamang naming habulin kung ano ang nais namin. Hindi namin nauugnay, O Diyos, kung ano ba ang nais mo para sa amin.
Mataas ang aking tingin sa aking sarili. At lagi kong iniisip na kung ano man ang aking ginagawa ay ang siyang nais ng Panginoon na gawin ko. Mayroon nga ba talaga akong pakialam pagdating sa iyong salita at sa iyong kalooban? Panginoon, kailangan kita. Banal na Espiritu, naway magliwanag ka sa aming mga puso at buhay. Tulungan mo kami na umayon sa nais ng Diyos at tanghalin siya bilang Panginoon. Panginoon, naway magkaroon kami ng puso na nagsasabing ikaw ang tama at hindi kami, hindi ako. Panginoon, sa harapan mo ay hindi ako makatindig. Panginoon, naway patawarin mo kami. Kami ay puno ng kasalanan. Matigas ang aming mga puso at hindi tama ang nilalaman ng ating mga bibig. Panginoon, naway patawarin mo kami. Kami ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kami ay nangangulonya sa espiritual na buhay. At tangi ang sarili lamang namin ang nasa aming mga puso. Hindi kami nakikinig sa iba. Hindi pinakikinggan ang sinasabi ng iba. Napakakitid ng aming pag-iisip at hindi naririnig ang sinasabi ng iba sa otoridad man yan o sa mga taong nagmamahal at may pakialam sa amin. Panginoon, hindi namin mabago ang aming mga buhay kung kaya tulungan mo kami. Panginoon, naway tulungan mo kami at iligtas mo kami. Nais kong tawagin ang ilang mga kapatid kung ikaw ang uri ng tao na mahilig makipag-argumento. Sa tuwing ikaw ay pinapagalitan at ang nais mo lamang ay depensahan ang iyong sarili o kaya sa iyong puso ay naroon ang katigasan at walang sino man ang makatutulong sa atin. Nais nating sumunod sa Diyos, ngunit ang bagay na ito ang siyang makapagpapatisod sa atin. Sa lugar po na ito, kung alam mo na sa iyong puso ay mayroon kang rebeldeng puso, tayo ay lumuhod sa harap ng Diyos, tayo ay umiyak sa Diyos. Panginoon, naway tanggalin mo ang katigasan ng puso sa amin. Panginoon, tanggalin mo ang lagi namin pagnanais na makipag-argumento. Sabihin natin sa Diyos na handa tayong magbago, handa tayong makinig. Walang makapagsasabi nito sa atin kundi tayo lamang. Mga kapatid nating nakikinig online, maaari pa rin po kayong dumulog sa Diyos, lumuhod sa Kanyang harapan, at naway tulungan tayo ng Diyos na tanggalin ang ugaling ito. Panginoon, tanggalin mo ang katigasan ng ulo sa amin. Sabihin natin sa Kanya ang problema nating ito.
Panginoon, minamahal mo kami at amin pong pinapanalangin ang mga kapatirang ito, ang simbahang ito. Ikaw ang Diyos na namatay para sa amin, kung kaya tulungan mo kami. Panginoon, kami ay lumuluhod sa iyong harapan. Wala kaming kalaban-laban at sa pagharap namin, Panginoon, ng katigasan ng puso namin, o sa ugali naming laging dinedepensahan ng sarili, maaring bunga ito o kaya ay paulit-ulit na ugali sa harap ng ating mga cell leader, mga otoridad, mga magulang, kahit sa ating mga kaibigan. May mga pagkakataon na ayaw nating aminin ito dahil tayo ay nahihiya. At iniisip natin na tayo ay masama. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong harapan. Aming sinasabi, O Diyos, na dapat kaming maging iyong minamahal na anak. Panginoon, muli mong ipaalala sa amin na ang iyong pagtatama sa amin ay hindi para ipahiya kami. Hindi mo kami inaayawan, bagkus ang iyong inaayawan, O Diyos, ay ang aming mga pagkakasala, ang aming pagkukulang. Panginoon, ang iyong banal na dugo ang siyang bumalot sa amin at magbago sa aming puso. Tanggalin mo, O Diyos, ang bawat makamundong gawain sa amin. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong harapan. Ngayon, ang lahat sa amin ay nasa iyong trono ng biyaya. Sinabi mo, O Diyos, na walang iisang makatwiran. Panginoon, Diyos amang nasa langit, kami, ang iyong mga anak na nakikinig online at on-site, kami ay dumudulog sa iyong trono ng biyaya at aming sinasabi, O Diyos, na kailangan namin ang iyong habag at biyaya.
Panginoon, sa harap mo ay hindi man lang kami makatindig. Ngunit ngayong umaga ay amin pong sinasabi na kailangan po namin, O Diyos, ang iyong habag at biyaya. Tulungan mo kami, O Diyos, na magnilay-nilay upang kami ay tunay na makahingi ng kapatawaran sa iyo. Panginoon, tanggalin mo ang aming ugali na pagsisisi sa iba, paninisi sa iba. Panginoon, magliwanag ka sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami. Mataas ang aming tingin sa aming mga sarili. Ang aming tenga ay napakabigat. At maraming pagkakataon, O Diyos, na kami ay mayabang. Kami ay maramot. Aming iniisip na sa tuwing ikaw ay nangungusap sa amin, aming sinasabi na hindi mo kami naiintindihan, hindi mo ako nauuntindihan. Ako ay iyo lamang inaakusahan at hindi ako tunay na inuunawa. Panginoon, patawarin mo kami. Sa maraming pagkakataon ay nais lamang naming depensahan ang aming mga sarili, ipaliwanag ang aming mga sarili, kung kaya hindi namin maharap ang aming mga otoridad, ang aming mga asawa. Panginoon, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba. Maging mapagpakumbaba na sabihin na tama ka, naway maisaayos ang parteng ito ng aking buhay. Sa maraming pagkakataon ay hindi lamang tayo nakikipag-away, bagkus ay nagkakaroon din tayo ng galit. Nagkaroon kami ng galit. Nagkakaroon ng galit sa aming mga puso. Pagkatapos ay manunumbat kung gaano ka nga ba naging mabuti. Panginoon, patawarin mo kami. Ginagamit namin gumagamit kami ng iba't ibang panuntunan upang sukatin ang iba, ngunit hindi namin ito ginagamit sa aming mga sarili. Panginoon, patawarin mo kami. Bulag kami sa aming mga puso. Kami ay arogante at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Panginoon, Diyos amang nasa langit, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Kami ay napakayabang. Kami, O Diyos, ang siyang nag-ayaw magbago. Ayaw magpabago sa iba. Dahil masyado naming mahal kung sino kami. Masyado namin pinapanghawakan ang mga problemang mayroon kami. Amin lamang sinasabi na kung paano kami tinitignan ng iba ay nasa pag-iisip lamang nila. Panginoon, patawarin mo kami. Kung tutuusin, sa kaloob-looban namin ay ayaw namin magbago. Ayaw nating maging bagong sisidlan. Hindi natin ninanais na maging tulad ni Jesus. Nais lamang natin maging ating sarili. Panginoon, naway patawarin mo kami. Kailangan ka namin, O Diyos. Kailangan namin ang iyong habag at biyaya. Panginoon, ang paghingi namin ng tawad ay isang biyaya. Panginoon, tulungan mo kami na makinig sa iba. Kailangan namin magbago. Panginoon, kahabagan mo kami.
Bigyan mo kami, O Diyos, ng mas marami pang habag at biyaya sa aming buhay. Mga kapatid, sabihin po natin sa Diyos na handa po tayong mabago at magpabago. Hindi natin ito magagawa sa ating sarili. Kung kaya, Panginoon, naway bigyan mo kami ng habag at biyaya upang kami ay mapabago ng mapabago. Panginoon, tulungan mo ako. Mga kapatid, tayo po ay tumindig at ating purihin ang Diyos. Ating tanggapin ang pag-ibig na nagmumula sa Panginoon. Panginoon, kami ay narito sa iyong harapan at amin pong ibinibigay ang aming buhay sa iyo. Panginoon, salamat sa iyong habag at biyaya na kami makatitindig sa iyong harapan. Panginoon, para sa iyo ang lahat sa amin ay mahalaga. Kami ay mahalaga. Panginoon, iyong sinasabi na kahit makakita ka lamang ng isang taong makatuwiran ay handa kang patiwarin ang iyong bayan. Kung kaya ngayon, O Diyos, ay aming sinasabi na handa po kaming maging matuwid. Handa po kami, O Diyos, na maging makatuwirang tao para sa aming bayan, para sa aming sambahayan, para sa aming pamilya. Naway ang iyong kaligtasan ay maihatid sa aming pamilya, sa aming mga pinagtatrabahuan. Tayo po ay manampalataya na lahat ng rebelyon ay matanggal. Naway tayo ang maging makatuwirang tao sa ating mga pamilya, sa ating sambahayan. Panginoon, patawarin mo kami. Naway ang iyong habag at biyaya ang matanggap namin, Panginoon, sa aming panalangin.
Panginoon, gamitin mo kami. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo at aking itinataas ang aking buong pamilya. Ang iyong banal na dugo ang siyang bumalot sa amin. Panginoon, sa aming pagkakasala sa iyo, naway patawarin mo kami. Naway ang iyong banal na dugo ang siyang bumalot sa amin at pumotekta sa amin. Atin pong itaas ang ating mga kamay at ipanalangin ng Hong Kong. Naway ang lugar na ito ay maging bayan na namumuhay sa katuwiran. Atin pong ipanalangin ang Hong Kong. Panginoon, kami ay narito at ipinapanalangin namin ang Hong Kong. Nais namin maging lugar, O Diyos, na namumuhay sa katuwiran. Naway ang bayan na ito ay manumbalik sa iyo. At aming puso, Panginoon, ay maging malambot. Atin ipanalangin ang araw ng pag-aayuno at pananalangin at maging pagbabautismo. Panginoon, naway ang lahat ng tao ay manumbalik sa iyo. Pinapupurihan ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Tumanggap po tayo ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ay akin po kayong pinagpapala na ang iyong puso ay maging malambot. Ikaw ay maging handa at maging bukas sa pagtanggap ng mga pagtatama sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa iyong pananalangin, ang iyong lunsod, ang iyong sambahayan, ang iyong pamilya ay mapagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ikaw ay mapagpapala sa lahat ng bagay sa ngalan niya. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang deposyon. Magandang umaga.